Kamusta mga Kapinus TV? Isipin mo ito, isang manipis na hiwa ng tuna na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, isang taco na may kasamang totoong ginto, isang dessert na may nakapatong na brilyante, o isang prutas na kasing presyo ng kotse. Hindi ito eksena sa pelikula, hindi ito koleksyon ng mga alahas, ito ay pagkain. Sa mundo ng culinary luxury, may mga putahe na hindi lang basta niluluto, inihahanda sila bilang karanasan. May mga pagkain na hindi mo kinakain para mabusog, kundi para maranasan ang eksklusibong mundong iilan lamang ang nakakapasok. Ang bawat kagat ay may kasamang kasaysayan, kultura, at minsan ego. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Hindi lang natin pag-uusapan ng presyo. Aalamin natin kung bakit sila ganun kamahal, ano ang kwento sa likod nila, at kung sulit nga ba ang halaga. Baka sa dulo mo paisip ka, minsan pala ang pagkain ay hindi lang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa karanasan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10. Wagyu Beef A5 Grade. Sa ikasampung pwesto ay ang elite level ng karne, ang A5 Wagyu Beef ng Japan. Ang halagang $500 o 29,000 pesos mahigit bawat kilo ay karaniwan sa international luxury meat markets ayon sa Japanese Meat Grading Association at Global High-End Steak Distributors. Ngunit hindi lahat ng Wagyu ay A5. Ang A5 ang pinakamataas na grade sa Japan, batay sa meat yield at meat quality score na sinusukat sa marbling, kulay, texture at fat quality. Ang marbling score ng A5 Wagyu ay maaaring umabot sa BMS 12, ang pinakamataas sa scale. Ang taba ay pantay na nakahalo sa laman, kaya kapag niluto, halos natutunaw ito sa bibig. Ang cattle breeding program sa Japan ay mahigpit at kontrolado. Ayon sa Japan Livestock Industry Association, ang mga baka ay binibigyan ng espesyal na grain diet at inaalagaan sa low-stress environments upang masiguro ang kalidad ng karne. May mga kilalang region tulad ng Kobe, Miyazaki, at Omi na gumagawa ng premium Wagyu. Ngunit iilan lamang ang pumapasa sa A5 grading. Sa mga high-end restaurant sa Tokyo at New York, ang isang 200-gram steak ay maaaring umabot sa mahigit $120 hanggang $200 depende sa origin at cut. Hindi ka lang bumibili ng karne, binibili mo ang reputasyon ng Japan sa precision agriculture. Number 9. Pule Cheese. Sa ikasyam na pwesto ay ang isa sa pinakapambihirang keso sa mundo, ang Pule Cheese mula sa Serbia. Ang presyo nitong $1,300 o 75,465 pesos bawat kilo ay kinilala ng iba't ibang European food publications at business reports bilang isa sa pinakamahal na keso sa buong mundo. Ito ay gawa sa gatas ng Balkan donkey. Ayon sa Sasha Vika Special Nature Reserve Management, kailangan ng humigit kumulang 25 liters ng donkey milk upang makagawa ng 1 kilo ng keso. Ngunit ang problema, ang isang asno ay kadalasang nagbibigay lamang ng mas mababa pa sa 1 liter ng gatas bawat araw. Dahil dito, napakabagal ng produksyon. Dagdag pa rito, mababa ang casein content ng donkey milk, kaya mahirap itong gawing keso kumpara sa gatas ng baka. Kinailangan ng espesyal na proseso upang maging posible ang produksyon. Ang lasa nito ay bahagyang maalat at crumbly ang texture. Hindi ito mass-produce at kailangan ay pre-ordered ng luxury buyers. Ang rarity at labor-intensive process ang tunay na nagpapataas ng presyo nito. Sa Europa, ito ay tinuturing na culinary curiosity at luxury collectible. Number 8. Italian White Alba Truffles. Sa ikawalong pwesto ay ang Italian White Alba Truffles na matatagpuan sa rehiyon ng Piedmont. Ang presyo nito ay maaaring umabot ng $6,000 o 348,300 pesos bawat kilo at sa mga espesyal na auction, mas mataas pa rito. Ayon sa International Alba White Truffle Fair, may mga piraso ng truffle na naibenta ng lampas $100,000 dahil sa laki at kalidad. Hindi ito maaaring itanim tulad ng ordinaryong kabute. Ito ay natural na tumutubo sa ilalim ng lupa malapit sa ugat ng oak at hazelnut trees.
Upang mahanap ito, gumagamit ang mga truffle hunter ng specially trained dogs. Ang supply nito ay lubang naaapektuhan ng climate change. Ayon sa Italian Agricultural Reports, ang pagbabago sa temperatura at moisture levels ay nagdudulot ng mas mababang harvest yields. Kapag bumaba ang supply at nanatiling mataas ng demand mula sa Michelin star restaurants, natural na tumataas ang presyo. Isang manipis na shaving lamang ng truffle ay sapat na upang baguhin ang simpleng pasta dish. Hindi ito kinakain ng marami. Ito ay ginagamit bilang aromatic luxury accent. Number 7. Saffron, Red Gold. Sa ating ikapitong pwesto sa listahan ay ang saffron, tinaguri ang red gold. Ang high-grade saffron ay maaaring umabot ng $10,000 o 580,500 pesos bawat kilo ayon sa International Spice Trade Reports at FAO agricultural data. Ang saffron ay nagmumula sa crocus sativus flower. Upang makagawa ng 1 kilo, kailangan ng humigit kumulang 150,000 na bulaklak. Ang bawat pulang hibla ay mano-manong pinipitas, kadalasan sa madaling araw upang mapanatili ang kalidad. Ang Iran ang nangungunang producer ng saffron na may mahigit 80% ng global supply ayon sa Food and Agricultural Organization statistics. Ngunit dahil sa labor-intensive harvesting at limitadong harvest season, nananatiling napakataas ng presyo nito. Ginagamit ito sa mga putahe tulad ng paella at biryani. Ang 1 gramo lamang ay maaaring umabot ng daan-daang piso. Hindi ito pampalasang basta binubuhos. Ilang hibla lang ay sapat na upang magbigay ng kulay at aroma. Number 6. Louis XIII Pizza. Sa ika-6 na pwesto ay ang Louis XIII Pizza mula sa Salerno, Italy. Ang presyong $12,000 o 696,600 pesos bawat pizza ay kinilala ng International Luxury Dining Reports bilang isa sa pinakamahal na pizza sa mundo. Ang pizza ay may diameter na 20 centimeters ngunit punong-puno ng premium ingredients. May 3 klase ng caviar, Norwegian lobster, organic mozzarella at Australian pink sea salt. Ang ginagamit na dough ay fermented ng 72 hours bago lutuin. Hindi ito niluluto sa restaurant. Ayon sa culinary publication sa Italy, 3 Italian chefs ang pupunta mismo sa bahay ng customer upang ihanda at lutuin ito. Kasama pa sa experience ang premium cognac at champagne pairing. Ang binabayaran dito ay hindi lang pagkain. Ito ay private culinary event. Isang eksklusibong karanasan na nakalaan lamang sa iilan kayang gumastos ng halos 700,000 piso para sa isang pizza. Number 5. Gran Bellas Taco. Sa ika-5 pwesto ay ang Gran Bellas Taco na hinihahain sa Gran Bellas Los Cabos Luxury Resort. Ang presyong $25,000 o 1,451,250 pesos bawat serving ay kinumpirma sa iba't ibang international media coverage kabilang ang Forbes at Business Insider noong ilunsad ito bilang world's most expensive taco. Hindi ito ordinaryong taco na mabibili sa kalye ng Mexico. Ang laman nito ay Kobe beef, amas caviar at black truffle brie cheese. Ang tortilla ay binudbura ng 24-karat edible gold flakes habang ang salsa ay may kasamang mga high-end ingredients gaya ng morita chili pepper at ultra-premium tequila-based sauce. Ayon sa resort management, ang taco na ito ay hindi lamang pagkain kundi luxury experience. May kasamang premium tequila at champagne pairing. Ang pag-order nito ay kailangang i-reserve ng maaga at may security protocol dahil sa halaga ng dish. Sa bansang kilala sa abot-kayang street tacos, ang bersyong ito ay kabaliktaran ng tradisyon. Isang taco na hindi kinakain para mabusog, kundi para maranasan ang sukdulang exclusivity. Number 4. Almas Caviar. Sa ika-4 na pwesto sa ating listahan ay ang Almas Caviar, isa sa pinakabihirang caviar sa mundo. Ang presyong $34,500 o 2,02,725 pesos bawat kilo ay batay sa luxury food market listings sa Europe, partikular sa London's Caviar House and Prunier. Ang Almas Caviar ay nagmumula sa itlog ng albino beluga sturgeon.
Ang mga isdang ito ay maaaring umabot ng 60 hanggang 100 years old bago makapag-produce ng ganitong kalidad ng roe. Dahil endangered ang beluga sturgeon, mahigpit ang regulasyon sa pangingisda ayon sa Convention on International Trade in Endangered Species. Ang kulay ng almas caviar ay mas maliwanag, halos golden, kumpara sa karaniwang itim na caviar. Mas creamy at mas pino ang texture nito. Sa ilang high-end retailers, inilalagay pa ito sa lalagyang gawa sa 24 karat gold bilang simbolo ng prestiyoso. Isang kutsara lamang ng almas caviar ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ito ay madalas sihain sa royal banquets, luxury yachts, at private tasting events. Hindi ito pangkaraniwang pagkain. Ito ay simbolo ng yaman at rarity. Number 3. Lindt Howe Chocolate Pudding. Sa ikatlong pwesto sa ating listahan ay ang Lindt Howe Chocolate Pudding, isang dessert na naging headline sa buong mundo. Ang presyong $35,000 o 2,031,750 pesos bawat order ay iniulat ng BBC at iba pang UK media outlets nang ilunsad ito bilang isa sa pinakamahal na dessert sa kasaysayan. Ang pudding ay hugis Faberge egg at gawa sa high-end Belgian chocolate, champagne jelly, edible gold leaf, at handcrafted floral detailing. Ngunit ang tunay na nagpapataas ng presyo nito ay ang 2-carat diamond na nakapatong sa ibabaw bilang dekorasyon. Ang hotel na nagpapakilala nito, ang Lindt Howe Country House Hotel, ay dating pagmamay-ari ng kilalang author na si Beatrix Potter. Ang dessert na ito ay bahagi ng luxury culinary collaboration at kinikailangang i-pre-order ng maaga. Hindi ka lang bumibili ng dessert dito, bumibili ka rin ng alahas. Isa itong kombinasyon ng pagkain at jewelry experience, isang bagay na mas malapit sa art installation kaysa sa panghimagas. Number 2. Yubari King Melon. Sa ikalawang pwesto sa ating listahan ay ang Yubari King Melon mula sa Hokkaido. Ang record auction price na $45,000 o 2,612,250 pesos para sa isang pares ay iniulat ng Reuters at iba pang Japanese news outlets sa taunang-unang auction ng season. Sa Japan, ang prutas ay simbolo ng respeto at karangyaan. Ang Yubari melon ay pinalalaki sa volcanic ash soil at maingat na inaalagaan. Karaniwan, isang melon lamang ang hinahayaang lumaki sa bawat tangkay upang masigurong lahat ng nutrients ay mapupunta sa iisang bunga. Ayon sa Japan Agricultural Cooperatives, ang mga melon ay binibigyan ng maliliit na hats upang hindi masunog sa araw at pinupunasan araw-araw upang mapanatili ang perpektong hugis at balat. Ang record-breaking prices ay kadalasang bahagi ng cultural tradition kung saan ang pagbili ng pinakamahal sa unang auction ay simbolo ng suporta at publicity. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Isang pares ng melon ang maaaring kasing presyo ng isang brand new na kotse. Number 1. Giant Bluefin Tuna. Sa ikaunang pwesto sa ating listahan ay ang Giant Bluefin Tuna, ang tunay na hari ng lahat ng mahal na pagkain. Noong unang auction ng 2026 sa Toyosu Market sa Tokyo, isang 243 kg Pacific Bluefin tuna ang naibenta sa halagang 510 million yen, katumbas ng humigit kumulang 3.2 million US dollars o 185,760,000 pesos ayon sa ulat ng Reuters at NHK. Bagamat ang average premium cut ay maaaring umabot ng 13,000 US dollars o 754,650 pesos bawat kilo, ang kabuuang halaga ng isang higanteng isda ay sapat upang makabili ng mansyon sa Pilipinas. Ang pinaka-premium na bahagi nito ay ang otoro, ang matabang bahagi ng tiyan na ginagamit sa high-end sushi at sashimi. Ang taunang-unang auction sa Toyosu ay simbolo ng prestiyoso sa pagitan ng mga elite sushi restaurant owners. Minsan, ang pagbili ng pinakamahal ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa karangalan at publicity. Ngunit may mas seryosong usapin dito. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, ang Pacific Bluefin tuna ay classified bilang vulnerable dahil sa overfishing.
Dahil dito, mahigpit ang kota at international regulation sa pangingisda. Isang isda na lumalangoy sa karagatan ng maraming taon ang nagiging simbolo ng milyon-dolyar na bentahan sa loob lamang ng ilang oras. Ito ang sukdulang halimbawa ng kung paano ang pagkain ay maaaring maging representasyon ng yaman, kultura, tradisyon at kapangyarihan. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Mula sa mantikilyang lambot ng A5 Wagyu, sa kesong gawa sa gatas ng asno, sa truffle na hinahanap sa ilalim ng kagubatan, sa saffron na mano-manong pinipitas mula sa libu-libong bulaklak, hanggang sa milyon-dolyar na bluefin tuna, isa lang ang malinaw. Ang presyo ng pagkain ay hindi lang tungkol sa sangkap. Ito ay tungkol sa rarity, sa labor, sa kultura, sa tradisyon, sa marketing, at minsan sa pagpapakita ng kapangyarihan. May mga pagkain na hindi lang pumupuno ng tiyan. Nagiging simbolo sila ng status, prestigyoso at karangyaan. Pero sa huli, kahit gaano pa kamahal ang isang putahe, ang tanong pa rin ay simple. Masarap ba talaga ito para sa iyo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makatikim ng isa sa mga ito ng libre, alin ang pipiliin mo? At sa tingin mo, may pagkain ba na talagang sulit kahit milyon ang halaga o may hangganan pa rin ang presyo pagdating sa panlasa? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. I-comment mo rin kung tagasan ka upang ma-shoutout ka namin sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.